Once upon a time, there lived 6 blind men in a village. One day the villagers told them, "Hey, there is an elephant in the village today." They had no idea what an elephant was. They decided, even though we would not be able to see it, let us go and feel it anyway. All of them went where the elephant was. Every one of them touched the elephant. "Hey, the elephant is a tree," said the first man who touched his leg. "Oh, no, it is like a rope," said the second man who touched the tail. "Oh, not. It is like a thick branch of a tree," said the third man who touched the trunk of the elephant. "It is like a big hand fan," said the fourth man who touched the ear of the elephant. "It is like a huge wall," said the fifth man who touched the belly of the elephant. "It is like a spear," said the sixth man who touched the tusk of the elephant. They began to argue about the elephant, and all of them insisted that he was right. It looked like they were getting agitated. A wise man was passing by and he saw this. He stopped and asked them, "What is the matter?" They said, "We cannot agree to what the elephant is like." Each one of them told what he thought the elephant was like. The wise man calmly explained to them, "All of you are right. The reason every one of you is telling it differently is because each one of you touched a different part of the elephant. So actually the elephant has all those features what you all said." "Oh," everyone said. There was no more fight. They felt happy that they were all right. So, para sa akin, ang kwento ng 6 na bulag na lalaki at ng elepante ay isang mahalagang aral tungkol sa hangganan ng ating sariling pananaw at ang halaga ng pakikipag-collaborate. Sa kwentong ito, bawat bulag na lalaki ay humawak sa ibang bahagi ng elepante at dahil dito, iba-iba ang kanilang pagkakaintindi sa hayop. Ang isa ay nag-isip na ang elepante ay parang isang puno dahil sa paghawak sa binti, habang ang isa naman ay naniniwala na ito ay parang isang tali dahil sa paghawak sa buntot. Ang kwentong ito ay nagpapakita na kahit kaano pa man tayo katumpak o kaalam, palaging may mga aspeto ng katotohanan na hindi natin nakikita dahil sa limitasyon ng ating sariling karanasan at pananaw. Pinapakita nito na ang ating pananaw ay maaaring hindi kumpleto at maaari tayong magkamali kapag hindi natin isinasama ang iba pang perspektibo. Kaya mahalaga na maging bukas tayo sa mga ideya at opinyon ng iba. Sa pamamagitan ng pakikinig sa iba't ibang pananaw at pagsasama-sama ng mga ito, mas magkakaroon tayo ng mas malalim at mas kumpletong pag-unawa sa mga bagay. Sa personal man o sa profesional na buhay, ang pagiging handang makinig at mag-integrate ng iba't ibang pananaw ay makakatulong sa atin upang magkaroon ng mas epektibong solusyon at mas malinaw na pag-intindi sa katotohanan. Para sa aking sariling perspektibo o perspective ay napakahalaga na igalang natin o respetuhin natin ang pananaw ng isa't isa o ng ibang tao ukol sa iba't ibang bagay dahil hindi naman natin maiintindihan o hindi tayo malilinawan sa bagay na nais nating malaman kung hindi natin papakinggan ang ibang sinasabi ng tao, ang iba nilang opinyon tungkol dito. Katulad nga ng 6 na bulag sa kwento, ay hindi naman nila nakikita ang elepante, kaya't ganoon pa man ay hindi nila alam kung ano nga ba talagang itsura nito. Ngunit dahil nga sa hinawakan nila ito sa iba't ibang parte, ay napagtanto nila na iba-iba talaga ang mga tekstura nitong elepante. Gayon pa, iba-iba ang naging perspective nila dahil iba-iba din parte ang kanilang mga hinawakan. Pero dahil sa huli, nalaman nila na pare-parehas naman ng kanilang perspektibo ay tama dahil nga ang opinyon ay wala naman tama o mali.